Kwento at alamat kung bakit nag-aaway ang mga bansang Israel at Palestine. Tunghayan natin kung bakit ito nangyari sa kanilang bansa. Tapusin ang kwento upang maunawaan natin ang pangyayari sa bansang Israel at Palestine. Noong simula ng alamat na ito, sa lupaing tinatawag na Palestine, may namumuhay na mga sinaunang tribo. Ang mga tribo na ito ay may kani-kanilang kultura, paniniwala, at pamumuhay. Ngunit tulad ng karaniwang nangyayari sa kasaysayan ng tao, ang pag-usbong ng iba't ibang kultura at pamumuhay ay nagdulot ng pagtutunggalian. Ang mga sinaunang tribo sa Palestine ay namuhay ng mapayapa sa kanilang mga lupain. Ngunit noong unti-unti nang dumami ang populasyon, nagsimulang magkaroon ng mga alitan ukol sa lupa at mga yaman ng kalupaan. Ang lupain ay naging simbolo ng kanilang mga pangarap at pananampalataya. May mga tribong naniniwala sa iba't ibang Diyos at mga tradisyon, kaya't sa tuwing nagkakabanggaan sila, nagiging sanhi ito ng hidwaan at alitan. Sa kabilang banda ng istoryan, nasa kalapit na lupaing tinatawag na Israel, ay nagkaroon din ng kanilang sariling sibilisasyon. Ang mga sinaunang Israelita ay binubuo ng mga tribo, tulad ng mga Hebrews at mga Canaanites. Noong una, ang mga tribo sa Palestine at Israel ay nagkakaroon ng malalapit na ugnayan, nagtutulungan sa kalakalan at iba pang gawain. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pag-aagawan sa mga lupain at yaman ay nagdulot ng tensyon sa kanilang ugnayan. Sa gitna ng alitan at hidwaan, may isang dakilang lider mula sa mga Israelita na nagngangalang Abraham ang sumiklab. Si Abraham ay isang matapang at makatarungan na lider na nagsikap na magkaroon ng mapayapang kasunduan sa mga tribong nag-aaway sa lupain. Sa pamamagitan ng kanyang tsarisma at kaalaman, nagtagumpay si Abraham na pumirma ng isang kasunduan, kung saan inaalok niya ang kapayapaan at kaayusan sa pagitan ng mga tribong Israelita at mga tribo sa Palestine. Sa tulong ng kasunduang ito, naging magkakaibigan at magkakasama ang mga tribo mula sa dalawang lupain. Naging masaganang nagtutulungan sila sa kalakalan, pagsasaka, at iba't ibang gawain. Ngunit tulad ng kaharian at samahan ng tao, may mga pagsubok na dumating sa kanilang pagkakaibigan. Isang malupit na hamon ang dumating noong isa sa mga anak ni Abraham na si Isaac, ay nagkaroon ng labanang magkaaway sa loob ng kanilang tribo. Ang labang ito ay nagdulot ng pagkawatak-watak sa mga Israelita, at sa kalaunan, ang mga tribo mula sa Palestine ay naging bahagi ng hidwaan. Hindi rin nagtagal at ang kasunduang pinirmahan noon ay unti-unting natigil, at naging simula ng masalimuot na alitan sa pagitan ng mga tribo mula sa dalawang lupain. Sa paglipas ng mga henerasyon, lumakas ang mga samahan at pamumuno sa mga tribo mula sa Israel at Palestine. Ang pag-aagawan sa lupain at mga yaman ay patuloy na nag-udyok ng alitan. Sa kanilang mga isipan, ang bawat isa ay nagsusumiklab ng hangaring magkaroon ng lubos na kontrol sa mga teritoryo at yaman ng kanilang lupain. Napag-isipan ng mga leader sa Israel na maging mas agresibo sa pagsusulong ng kanilang interes. Sa pamamagitan ng mga kasanibang tribo, nagsimulang itaguyod ang pagsasakop sa mga teritoryo ng Palestine. Ang pangunahing dahilan ng kanilang agresyon ay ang hangaring makamit ang malalawak na kalupaan at makontrol ang mga ruta ng kalakalan sa rehiyon. Ang mga tribong Palestiniano, sa kabilang banda, ay hindi papayag na magpaalipin sa mga Israelita. Naging matapang sila sa pagtatanggol ng kanilang lupain at kalayaan. Binuo nila ang mga puwersang militar upang labanan ang pagsasakop ng mga Israelita. Nagsimulang maganap ang mga sagupaan sa pagitan ng mga tribong Israelita at Palestiniano. Sa mga unang yugto ng hidwaan, maraming buhay ang nasayang sa magkabilang panig.
Ang mga alitan ay nagdulot ng pagkawasak sa mga pamayanan, pag-aari, at kultura ng mga tribong ito. Maraming inosenteng tao ang nagdusa, at ang mga pangarap ng mga henerasyon ay nawasak. Ang mga pag-atake at labanan ay nagpatuloy, at ang dami ng nasawi ay patuloy na tumataas. Sa bawat panig, maraming pamilya ang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay, at mga ari-arian. Ang mga bata ay lumaking may takot at galit sa kanilang puso, dahil sa mga trahedyang kanilang nasilayan. Hindi nagtagal at ang alitan ay naging mas malawak pa. Dumami ang mga bansa, at mga grupo na sumuporta sa mga tribo mula sa Palestine, samantalang ang mga Israelita ay nakakuha rin ng suporta mula sa iba't ibang panig. Ang hidwaan ay naging isang pang-ekonomiya at pampulitikang issue sa buong mundo. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng mas malalim na hidwaan sa larangan ng politika, relihiyon, at kultura. Ang mga lider mula sa dalawang panig ay patuloy na nag-aal sa balutan sa pagitan ng mga solusyon. Naging masalimuot ang usapin ng mga teritoryo, mga resettlement program, at ang karapatan ng mga pampulitikang asyenda. Ang buhay ng mga ordinaryong mamamayan mula sa dalawang panig ay patuloy na naapektuhan ng patuloy na hidwaan. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, naging sentro ng pagtatalo ang lungsod ng Jerusalem. Ang lungsod na ito ay mahalaga sa mga tribo mula sa Israel at Palestine dahil ito ay may mga sagradong lugar para sa mga relihiyong Budaismo, Kristyanismo at Islam. Ang kontrol sa Jerusalem ay naging simbolo ng kapangyarihan at karapatan. Dahil sa patuloy na hidwaan, ang mga lugar na ito ay patuloy na labis na naapektuhan. Maraming relihiyosong pagtatanghal, ritual, at pag-aalala ang hindi natutuloy. Ang mga tao ay hindi makakapunta sa mga banal na lugar na ito ng buo ang loob, dahil sa takot sa karahasan at hindi pagkakaroon ng kaligtasan. Sa paglipas ng mga dekada, maraming pagsusuri, kasunduan, at tanyag na mga tao ang nagtangkang magpabukas ng pintuan para sa kapayapaan sa Palestine at Israel. Subalit, marami sa mga ito ang nauwi sa wala. Ang mga nakaraang pangyayari, at personal na galit sa pagitan ng mga lider ng dalawang panig, ay naging balakid para sa anumang uri ng kapayapaan. Sa gitna ng mga patuloy na alitan, marami sa mga ordinaryong mamamayan mula sa dalawang panig ang naging biktima. Ang mga bata ay lumaki sa mga pangyayari ng hidwaan, kaya't kanilang naging panatag ang galit at takot sa kanilang mga puso. Ang mga magulang ay nag-aalala para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, at ang pangarap ng kapayapaan ay parang isang imposibleng kaisipan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hidwaan, may mga individual at grupo na patuloy na nagtutulungang mangarap ng kapayapaan. Ang mga organisasyon ng kapayapaan, mga relihiyosong leader, at mga taong may malasakit sa kalagayan ng mga Israelita at Palestiniano ay patuloy na nagpapakita ng kanilang suporta at pag-asa para sa isang mas maganda at payapang hinaharap. Ang alamat ng hidwaan sa pagitan ng Palestine at Israel ay isang pangmatagalang kwento ng alitan, galit, at pag-asa. Ito ay nagpapakita ng kakulangan ng tao sa kakayahang magkapantay-pantay, at mamuhay na magkakasama sa kapayapaan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ang kwento ay nagpapakita rin ng lakas ng tao na makipaglaban para sa kanilang mga pangarap at karapatan.